Okay, welcome po muli sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Sabon Mile Merald. Ang sabi ni Sabon Mile Merald ay, hello naman po ulit, sir. Sir, since nagpaplano ako sa revolver in 38 special, sa tingin nyo po ba okay naman po stopping power ng 38 for self-defense or home defense? Ang dami kasi nababalitaan ko medyo mahina daw talaga, pero sa inyo, sir, base sa inyong mga kaalaman, salamat at sana mapansin ninyo muli ang aking katanungan. Okay, bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang magpasalamat dahil malapit na tayong maging 47,000 dahil yan sa inyong like at pag-share ng ating mga videos. At maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo para dumami ang ating madagdagan ng ating revenues na kung sana ay tinutulong naman natin ang kita ng ating YouTube channel sa 6 na estudyante na ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na mga anak ng single parent na tinutulungan natin sa pag-aaral, na binibigyan natin ng allowance para makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral. At lalitigit maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kaming ipinagbibiling baril. Tresurera ko po yung aking anak na tumatanggap ng inyong mga tulong para maipaabot sa ating mga beneficiaries. Tumawag po kayo o mag-message kayo kung kayo ay maipaabot na tulong para kayo ay ma-recognize. Kagaya ni Aljon Dating at Jubet Francisco ng Teresa Rizal. At gayon din, maraming salamat lalo tigit kay Noli Pizza America. Sir, malaking tulong ang inyong muling papadala sa ating premier videos para sa ating mga estudyante. Pagpalain kayo ng Panginoon, bigyan ng marami pang pagpapala at mabuting kalusugan para marami pa kayong matulungan. Okay, mula sa katanungan ni Sabon Melen Merald, ang sabi niya ay, since nagpaplano ako sa revolver in 38 special, sa tingin nyo po ba okay naman po ang stopping power ng 38 for self-defense? Ang dami kasi nababalitaan ko, medyo mahina daw talaga, pero sa inyo, sir, base sa inyong kaalaman, salamat at sana mapansin ninyo muli aking katanungan. Okay, kung pinapanood ninyo ang ating mga videos, siyempre may comparison yan. Ay kung ang itatapat mo dyan ay 45, siyempre, at saka 40 caliber, siyempre mas malakas yun. Pero kung ang tatanungin mo ay 9mm, mga kalibel kasi ng 9mm yan, hindi mo matatawaran ang revolver. Kasi yan ang kumbaga yan yung mga service pistol pa yan noong panahong una pa. At kung yan ay walang kwentang baril, mas sa tagal na yan, ay di yan ay finish out na mga revolver. Sa katunayan ngayon, marami na ang naglabasang revolver, kamukha nitong kapa na ito. Mamaya sabihin ko sa inyo. So, kung para sa akin, hindi naman importante ang stopping power. Kung sa mga 9mm at kasi ang importante diyan ay marunong kang gumamit ng baril. Yun ang para sa akin, marunong kang gumamit ng baril. Kaya sabi ko nga, kahit pa 45 yung gamit mo, kung hindi ka naman marunong gumamit diyan di useless yan. At ang tinatamaan ng revolver ay wag mo sabihing hindi man yan kamukha ng mga 22 caliber. 22 caliber nga, nakakamatay na. 38 pa. Matagal din ginamit ng mga yan. Kinagisnan ko sa aming bayan, ang mga baril ng mga
bata pa ako, ang baril ng mga pulis ay revolver. Okay, so kung sa stopping power ay hindi mo rin matatawaran ng stopping power ng revolver. Eh di kung gusto mong mas malakas ang stopping power niyan, ay di bumili ka ng bala na may stopping power, kamukha ng malakas ang stopping power, kamukha ng hollow point. Yan. So, hindi ko masasabing hindi malakas ang stopping power niyan dahil marami na ang namatay na tinamaan ng 38 caliber. Okay, kung ikukumpara mo nga lang sa mga matataas na caliber, siyempre, mayroon talagang malakas. May mas malakas pa dyan. Kamukha ng mga 357, malakas yun. Pero kung 38 ang iyong baril, huwag mong bala ng 357 kung ayaw mong masira. So, ang kagandahan lang ng 357, ng mga 38 na revolver, ito ay, kaya nga sabi ko, kung mga senior citizen, mas maganda yan. Kasi, less ang less ang malfunction nito eh. Hindi ka na sa feeding, sa ramp, wala. Kumbaga, ang sisiguraduhin mo lamang naman dito, firing pin at saka firing pin at saka mainspring o hammer spring, yun lang sisiguraduhin mo dito. Kung malakas tumama yun. At saka malinis ang barrel. Dahil once na magbara kasi maraming issue sa mga 38 na malaki ang maraming hindi lumalabas ang bala. Kasi nga, huwag kang bibili ng mga paltik. Kung mag-revolver ka, original ang bilhin mo. At ang ma-advise ko sa iyo, kung bibili ka ng revolver, huwag kang bibili ng alloy frame. Okay, kasi marami kaming hindi man siya kasi tibay kasi ng steel. Huwag kang bibili ng alloy. Steel purong bakal ang bilhin mo. At huwag kang bibili ng alloy purong bakal. At huwag kang bibili ibig ko sabihin, huwag kang bibili ng paltik. Original ang bilhin mo para wala kang agam-agam na magjajam. Kasi ang problema ng revolver pag hindi pumutok. Okay? Pero ang revolver naman, pag hindi pumutok, kalabit ka lang ng kalabit. Kalabit ka lang, pwede pumutok kalabit. Pag hindi pumutok kalabit uli, hindi ka mukha ng na i-EG ka pa ng mga bala na hindi pumutok. At saka madaling gamitin. Madaling gamitin ang revolver. Ang cons lang nito ay yung sa capacity ng bala. 5 hanggang 6 lang ang kalimitan sa revolver na capacity ng bala. So, yun lang. Pero pag sa paggamit ay napaka-reliable, hindi na at saka magandang i-conceal. Lalo yung mga snub nose. Ang hindi lang maganda sa mga snub nose, yung mga malakas ang recoil. Ang recoil. Kaya itong tsapa, kung mapapansin niyo, wala dito ang barrel nito sa taas. Ang barrel nito ay dito sa baba. Kumbaga yung mga revolver na yung nasa taas na ang may bala. Ito ang barrel niya, ito mababa ang barrel niya. Ang purpose nito para humina yung recoil. So yan ang Pero hindi ko nire-recommenda na bumili kayo ng mga alloy na kasi marami na kaming nasira na kaagad na alloy na frame. Yan at tingnan natin ang pros and cons nito kung ang sabi dito, the pros of 38 special revolvers include simplicity, reliability, and concealability. Okay, ang kagandahan nito ay simple, reliable, ibig sabihin mo pagkakatiwalaan, and magandang i-conceal. While the cons, ang cons naman ay limited capacity, slow, pag nag-reload ka mabagal mag-reload,
Dahil nga, mag-open ka pa ng, hindi ka mo palit ka lang ng magazine. And potentially challenging recoil in a smaller snub nose. Yun, sinabi ko na. The 38 Special is proven. Ito proven ito. Hindi ako nagsabi nito. Proven and effective cartridge. Proven effective. Pag sinabing effective ay epektibo. Kumbaga effective cartridge, especially with the modern ammunition. Yon, may mga modern na tayong ammunition, kamukha ng mga hollow point, but small revolvers can be difficult to master due to their short sight and radius significant muzzle flip. Okay, yung mga snub nose, malapit ang radius ng sight, front sight. So mahirap siyang itama sa mga long distance. Yun ang maganda lamang yan sa mga tutukan yan. Yun ang isang niyan. Ang pros, tingnan natin ang pros ng ito. Mga ang nagsasabi na nito. Ang pros ng 38 Special Revolver ay simplicity and reliability. Simple at mapapagkakatiwalaan. Revolvers lack mechanical complexity of semi-automatic pistol, meaning they are less prone to jams like failure to feed or eject. Yun, sinabi ko na kanina. Endless siya sa mga jam. Kasi wala nang eject, wala nang At saka ang kagandahan nito, pag ginamit ninyo, yung basyo, pwede ninyong ibulsa. Pwede ninyong ibulsa. Hindi ka mukha ng mga pistol. Pag ginamit ninyo, yung niyan, yung mga empty seal niyan, magiging magiging witness. Kumbaga magiging magiging ang tawag dito, yung magiging exhibit pa yan, magiging exhibit pa. Ito, hindi tumatapon ng revolver yun ang hindi nabanggit dito. Okay? Ang sabi pa dito ay easy to use, madaling gamitin. Kasi nga, hindi ka na load. Kalabit ka lang ng kalabit dito There are no external safeties. Wala nang safety pa. Basta pag kinalabit mo yan, kung gusto mo ng malambot ka, malambot, di ikak mo. Okay. No external safeties, slide lock, or decackers. Decacker to remember, making it simply to operate, especially the high stress situation. Kung sa mga pagkakagipitan, madaling gamitin ito. Ang importante nga sa atin ay yung alam mong gamitin ng baril. Okay, so lahat naman ng baril ay may pros at cons. Wala naman baril na talagang walang cons. At ang sabi dito ay excellent concealability. Magandang i-concealed. Many special revolvers, particularly snub nose, lalo na yung mga snub nose models, are small and lightweight, making them easy to conceal for self-defense. Madali siyang itago, pang self-defense. Manageable recoil. In some models, a heavier, larger frame revolvers can offer more comfortable shooting experience with a balanced combination power and recoil, especially with standard loads. Okay, yung mga wala namang problema do sa mga mahaba sa pagdating sa mga recoil. Kamukha nitong mga ganito, ito ay bagong kumbaga bagong technology ito. Ang barrel nito ay nandito sa baba, wala dito sa taas. Kaya yung recoil naman niyang nito, in-improve. Effective ito sa self-defense. Huwag mo niyo sabihin hindi ito effective sa self-defense. The 38 Special is well regarded and effective cartridge for personal defense with advancement and bullet design, enhancing and stopping power. May mga bala na ngayon na kamukha nga nabanggit ko, yung mga kung talagang gusto niyo ng pang self-defense, ang gamitin ninyo ay hollow point. Yun. At huwag mo sabihin hindi ito effective sa self-defense. Marami na talaga ang pinatay ng 38 caliber. Yun ang masabi ko dito. Ang cons nito ay yun, limited ang capacity. Sinabi ko kanina.
mabagal ang pagre-reload. Yan. Short ang kanyang radius ng sight, yung mga snub nose. Yan. At malakas ang recoil. Yan ang yun ang mga, hindi ko nababasahin yung mga paliwanag niyan. Dahil yun din naman yan. Sir? Oh. Sir, baka naman meron ka dyan kaprasong plastic na pang engineering. May kukortya lang ako. Hanapin mo na lang dyan. Hindi ko nagtatago nun eh. Okay, so gumagawa lang ako ng video. Sige. So yun ang cons ng ng 38 na revolver. At ang ang mapapayo ko kung bibili kayo ng 38 na revolver, huwag kayong bumili ng paltik. Bumili kayo ng original dahil alam naman natin marami ang nagrereklamo. Hindi natin mapapagkakatiwalaan. At ang isa pa yung may license para hindi tayo nalalagay sa mga kaso-kaso pagdating ng panahon. Gagamitin mo sa self-defense, may kaso ka pa rin. Hindi papasa sa may pagkakulong ka pa rin sa illegal possession of firearms dahil ang ginamit mo ay walang license. So yan lang ang masasabi ko pagdating dito sa mga revolver. At pag kayo may revolver, laging malinis ang barrel para hindi kayo ilagay sa dahil once na ang hindi nabanggit dito sa nabasa natin sa meron itong side blast. Ang mga revolver may side blast dito. Kaya kung hahawak kayo ng revolver, dapat marunong kayo. Huwag kayong puputok ng yung kamay ninyo. Okay, yung kamay ninyo ay nandito sa harapan ito, nakaganyan. Dahil may side blast ang revolver. May escape gas ito dito. Lalo yung pag mga luma na. May escape gas ito dito dahil nga hindi magkadugtong ang kanyang yung pinakang chamber na, which is the cylinder, at saka yung barrel niya, hindi siya magkadugsong. Meron siyang side blast dito. Yun ang hindi na-record dito sa ating binasa. Yun ay sa mga experience ko. At huwag kang puputok ng may tao dito. May tao sa side mo. Na malapit. Na within 1 meter. Kinakailangan mas malayo ng 1 meter pang safety. Yun ang mga dapat din nating malaman sa revolver na safety. Yun ang mga safety ng revolver. At importante, marunong kang gumamit, may practice ka. Kasi ang baril, hindi man yan alahas na yung tinatago mo. Dapat kung meron kang firearms, may practice ka rin paminsan-minsan. Yun ang dahil kung wala kang practice, pagdating ng kagipitan, mararatil ka. Hindi mo alam ang iyong gagawin. Dapat meron kang alam sa paggamit ng firearms. At paminsan-minsan, pupunta ka sa firing range at mag-practice ka rin. At ito pang isa, ang inyong mga bala, pag naka-1-2 taon na, gamitin na ninyo sa pang-practice. Laging bago ang inyong bala. Para nakakasigurado kayo. Dahil ang panahon sa atin ay humid. Baka naapektuhan na ng humidity yung mga bala. Alam naman natin. I-conformiso tayo dyan. So, ayan lang. At babasahin ko lang yung ating mga weekly highlights ng ating mga community. Okay, community spotlight. Shout out kay Alfredo Isidro, meron kang 100 plus na engagement. Shout out din kay Daniel Di Guzman, meron kang 16 engagement. Shout out kay Tommy Aparasi, meron kang 100 plus engagement. Shout out kay JNF, meron kang 13 engagement. Shout out din kay Karim Sapayani, meron kang 36 engagement. At shout out din sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Pasyalan po ninyo yung aming bagong Papa Burgers diyan sa dati kong machine shop. Sa halagang 40 pesos, meron na kayong buy one take one, at marami pa kayong mabibiling masarap na pagkain dyan. Okay, salamat po sa inyo lahat. God bless.